Luluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At dobleng paggalang po sa ating minamahal at iginagalang na mahal na pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At sa pag-alaala sa mga ginagawang turo ng ating minamahal na assistant pastor, Lina C. Almeda, at sa lahat ng mga kapatiran, magandang araw po sa inyong lahat. At ganun din po sa ating mga beloved children, sa kanilang beloved children, magandang araw po sa inyong lahat. Una po mga minamahal, ako po ay magpapasalamat sa ating mga mahal na Panginoon upang ihayag ang kabutihan na nagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. At ako po ay magpapasalamat para mapasalamatan ng mahal na Panginoon. Ihayag ko ang kagilagilalas at hindi may paliwanag na kapangyarihan sa buong mundo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Una po mga minamahal, ako po ay magpatututo na ako po ay, nung ako po ay nandun po sa Cagayan Valley po, sa sakop po ng Santa Margarita, Bagao. Doon po ay napakarami po mga NPA, yung lugar na yon. Ako po ay pabiyahe po, papunta po kami doon sa Apari, Cagayan. Yung araw na yun po. At yung aming sinasakyan, hindi po kayang kinarga lahat po kaming magkakasama. Kami po yung nauna na biyahe, mga minamahal ko kapatid. Nung kami po ay nandoon na po sa Apari, Cagayan, bumalik yung aming sasakyan upang sunduin po yung mga natitira na aming mga kasamahan po. At yung araw na yun po, balik, inantay po namin na dumating yung aming sinasakyan. Kami po'y nagtaka dahil alas 6 na po ng hapon, hindi pa po dumadating yung aming sinakyan na sumundo po doon sa aming mga kasamahan. Bali, pagdating po ng umaga po, nabalitaan na lang po namin mga minamahal kong kapatid ang nangyari po. Inambos po yung aming sinasakyan sa pangalawang biyahe po. Ito po ay tinira po nila ng basuka. Yung basuka po tumama doon sa driver's side. Yung driver's side po, nabutas po yung driver's side ng gapinggan, ang laki. Yung bala ng basuka po pumasok sa loob ng sasakyan at ito po ay sumabog sa loob. Patay po yung siyam na nakasakay. May 3 po nabuhay pero wala nang kwenta ang kanilang buhay dahil putol ang kanilang kamay, putol ang paa, wala na pong mata. Kaya nung nagpunta po yung mga NPA doon po sa mga inambos po, ang sabi ng mga NPA, humingi ng dispensa at nagbigay po ng mga gamot. Sabi po ng NPA, hindi po nila alam, ang akala daw po nila ay mga sundalo sila, kaya po inambos. Yung una pa lang na biyahe ng inyong sasakyan, nakasight na yung aming basuka. Nung kakalabitin nila yung trigger, nung sinasaitan na namin, nakita namin doon sa loob, may mga babaeng nakaputi. Mga babae na nakarga doon sa loob, kaya hindi namin itinuloy. Ako po ay nandoon po sa unang biyahe, ako po'y pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Kung wala ang mahal Panginoon, matagal na po akong patay. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil ito po ay hindi ko po kayang ipaliwanag yung mga gilagilalas ng mga pangyayaring ito. Isa pa po, akin pong pasalamatan sa mahal na Panginoon, ito po ay isa rin po na hindi kapanipaniwala po dahil ako po ay tinawag isang pinakamataas po na politiko sa sakop po ng Quezon at ako po ay ako po ang nag-una doon sa operate, pinagkatiwalaan po ng mataas na politiko. Ang gamit po namin ay mga heavy equipment. Doon po, sinusunog po ng mga NPA yung mga heavy equipment, napakarami po nila. Yung araw na yun po ay, dahil po yung mga kasamahan ko po ay mga pasaway, hindi po magaganda. Dahil ang kanilang kasalubin po, nandun po lagi sa mga sugalan, pag araw po ng linggo. Ako po ay humingi ng sign sa mahal na Panginoon kung itutuloy ko po ang project na ito, mahal Panginoon,
ako po ay bigyan mo ng sign, at kung ako po ay bigyan mo ng sign, aking ilihens po, yung bundok na yan, ay yung i-landslide, itabon mo po lahat dyan sa aming trinabaho na butas, kako na yan, at ako po ay hindi magpapatuloy, aatras, operate. Aking inilihens po yung bundok na tumabag, siya po ay mag-landslide para alam ko po ang kalooban ng mapayang. Pag hindi nag-landslide yung bundok na yan, magpapatuloy ako kako sa aking trabaho, sabi ko sa mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, kaumagahan po ako'y bumalik doon sa aming site. Kaumagahan po nag-landslide, yung bundok tinabon po lahat doon po sa aming trinatrabaho. Ito po ay hindi ko po alam ang kalooban ng mahal Panginoon, kaya ako po umatras. After 2 months po pala, hindi ko po alam. Nung mabalitaan ko po, after 2 months, yun pala, mayroon pong mga matataas ang hawak na kalibre na mahahaba doon sa taas ng bundok at kami po ay nakateleskop. Bagamat mayroon po akong 7 escort, wala po silang laban. Yun pala po, kami po ay inaabangan lang pala sa taas na hindi namin alam. Ang mahal na Panginoon po ang nag-ingat sa akin sapagkat napakarami po namin madadamay po yung mga hindi po mananampalataya. At isa pa po, aking pasalamatan sa mahal na Panginoon, last month po dito sa Maynila nagkaroon po ako ng aksidente po. Ako po ay nakasakay ng jeep. Yung pong jeep na aking sinasakyan, mga minamahal kong kapatid, nawalan po ng preno at yung pong namin tinatahak pababa dito po sa Luzon area, sa may pababa po doon sa may Pure Gold. Sabi ko, babangga po yung aming jeep na sinasakyan doon sa isang Fortuner. Ako po ay hindi po natatakot dahil subok ko ang mahal na Panginoon sa mga pagliligtas sa akin. Ang aking ginawa po, aking nirebuke po yung Fortuner na aming babanggain. At yung pong jeep biglang kumanan po. Bumangga po yung jeep doon po sa isang bakod na siguro mga 3 feet, semento po yun, doon sa may tapat po ng gasoline station, sa tabi po ng Pure Gold sa Luzon. Sumampa yung jeep doon sa bakod na yun na 3 feet. Nawasak po yung harapan ng jeep. Sumabog po yung mga krudo. At ako po ay nagtaka dahil ako po ay nasa harapan ng jeep. Yung mga nakasakay sa jeep po, imbes na ako ang madaganan, ako po ang nakaupo doon sa ibabaw ng mga tao. Sabi na nasa ilalim, aray ko, aray ko, aray ko. Sabi ko, huwag kayong matakot, makakalabas tayo dito, hindi kayo maano. Noong pong lumabas, isa-isa po lumabas. Kahabagan ng mahal Panginoon ni isa po, walang nadisgrasya sa mga pasahero. Kung wala po ang mahal na Panginoon na nag-iingat, na damay po, pati yung sanlibutan sa pagliligtas ng mahal na Panginoon. At aking pinasasalamatan kung wala ang turo at aral ng ating parents in the Lord dito sa Beloved Parents in the Lord, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay hindi ko po nakilala ang tunay na Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya maraming pasasalamat sa ating parents in the Lord kapag sila po ang nagbigay ng mga aral. Ito po ay aking tinatanaw na malaking utang na loob sa ating beloved parents in the Lord. Salamat po. At isa pa po, aking pong ipapatuto, mga minamahal kong kapatid. Dahil nung ako po ay nandoon po sa Quezon, ako po ay nag-mission. Ako po ay nag-Bible study po. Kung ano po yung nabalitaan ko po na mayroong mga malalalang sakit, siya po yung aking inahaon para puntahan at i-Bible study po. Share ko po yung Word of God dito po. Pag-uwi ko po, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pag-uwi ko po, magaling na po yung mga malalang sakit na yan. Aking ipatuto, isa lang po, yung aking inilihens. Sakop po ito ng bayan po ng Aurora. Mayroon pong church na napakalaki. Doon po sa likod ng church, mayroon pong may sakit. Pag tumayo, hindi na po makaupo. Pag siya naman po ay mupo, hindi na po siya makatayo. Ubos na po yung ari-arian na ibenta nila dahil sa pagpapagamot po. Ang tanging natira, yung tindahan po nila na maliit, doon na lang po ang kanilang pinagkukunan. Noong ako po ay pumunta, nagpasama ako sa isang pastor na aking kaibigan. Nung ako po ay nag-share, binuksan ko ang Bible, ako po ay nag-share sa kanila, umiyak po yung mag-asawa po na makarinig po ng salita ng mahal na Panginoon. Sapagkat yun pala, nag-aantay na lang po ng kamatayan. Ngayon po, pagkatapos ko pong ma-ilihens po siya, siya po ay aking na-ilihens po. Pag uwi ko po,
nung nandun na po ako sa aming tirahan, ang sabi po, ang tawag po sa akin ay, brother, magaling na po, sabi nitong pastor, si ganito po ay naglalakad na po siya. Umaga po, nakita niya naglalakad. Yung pastor po, tumawag sa akin, magaling na po. So ito po, yung mga kamangha-mangha po, napakarami po mga aking nilayas doon na malalalang sakit na hindi ko po kayang ipaliwanag. Dito lang po nangyayari po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito po aking pinasasalamatan at hindi ko po gaanong patagalin dahil alam ko po maraming nag-aantay na magpapatuto. Kulang po ang oras pagka ako po ay magpatuto pa po ng mga iba't ibang mga patuto na hindi may paliwanag. Ang tanging kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal, Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord.